Inirereklamo ng mga katutubong Higaonon sa Bukidnon ang tila modernong pagsakop sa kanilang mga ancestral land. At para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Akses sa tubig, disenteng tirahan at maayos na kabuhayan. Yan ang mga bagay na karapatan ng bawat isa sa atin. Pero ang mga bagay na dapat natatamasa, tila ba ipinagkakait daw sa mga katutubo sa Bukidnon. Nasa 40,000 ektarya ang laki ng munisipalidad ng Manolo Fortich dito sa Bukidnon. Halos kalahati o 19,000 ektarya ang itinuturing na ancestral land. Mga lupang noon pa man, pag-aari na ng mga katutubo. Pero ang lupain na ilang saling lahi ng nakadikit sa kanila, nanganganib ng hindi maipamana. May mga areas dyan na sa pilitan kinuha. Yung iba, hiniram daw mga titles, hindi na ibinalik. Nasa testimony talaga ng yung claimants na dito. Sino raw ba ang mag-aakala na sa modernong panahon, masasakop pa ang lupang dapat ay kanila at kanila lamang? Sa datos ng Shabdana Institute, isang organisasyon sa Southeast Asia, ang mga umano'y mga naglalakihang korporasyon ang kumamkam sa ilang lupang pag-aari ng tribong Bukidnon, Higaonon at Talaandig. Kaya ang plano sanang pagsasaka sa kanilang lupa, hindi matuloy-tuloy, pati na ang mga nakagawiang tradisyon. Ngayon, hindi na kami makapag-ritual. Minsan lang kami nakapag-ritual, pinuntahan pa kami pinaalis kami ng security guard. Sa ADS-TPP, meron namang allocated para communal farm. Maganda sana ADS-TPP namin, hindi lang ma-implement. Taong 2019 pa raw nang huling dinggin ng korte ang kanilang apela para makakuha ang mga katutubo sa Bukidnon ng tinatawag na Certificate of Ancestral Domain Title. Kung wala ito, walang formal na pagkilala sa mga lupa na para sana ay sa mga katutubo. At hanggang ngayon, wala pa ring balita kung uusad pa ba ito. Nakadalawang hearing na kami. Naghintay kami this coming itong November 2 na maka-third hearing kami. Baka ma-approve na. No? Kasi marami kaming gustong gawing proyekto. Like for example, yung IP Village namin, hindi pa namin nagalaw kasi wala pang title eh. Ayon sa United Nations, mabigat na pasanin ngayon ng mga katutubo sa buong mundo ang malnutrisyon at pagkakasakit dahil na itataboy sila sa kanilang lupang ninuno na dapat ay napapakinabangan nila. Yan din mismo ang pahayag ni Attorney Tony Lavinia, isa sa board member ng Shabdana Institute para isulong ang karapatan sa lupa ng mga katutubo. It directly affects them kasi wala silang security of tenure. When you have security of tenure, you're hungry, you don't have livelihoods, you're always depending on outsiders for help. Domino yan eh. The most important right is your right to protect your territory. Para naman sa alkalde ng Manolo Fortich, hindi umano problema sa kanilang munisipalidad ang isyu ng agawan sa lupa. Sa katunayan, pinipigilan naman daw nila ang pagpapalawig pa ng plantasyon ng mga taniman. Yeah, they are applying, but we discourage any expansion, especially in the small areas that contains only 3 to 5 hectares. Umaasa pa ang mga katutubo na magkakaroon ng panibagong pagdinig sa kanilang kaso bago matapos ang taon. Nangako rin daw kasi ang National Commission on Indigenous Peoples sa kanila na oras na magkaroon ng pangatlong pagdinig ay formal nang ibibigay sa kanila ang lupa. Habang wala pang desisyon ang korte sa kaso ng mga katutubo dito sa Bukidnon, habang tuloy ang planong pagkuha sa mga lupang pag-aari nila at habang hindi nabibigyan ng pansin ang kanilang pinagdadaanan, di malabong unti-unti na ring mabura ang tradisyon at kasaysayan na ilang siglo nilang inalagaan. Ako po si mobile journalist Francis Orsio. Hatid ang mukha ng balita.